Sama-sama tayong magiging Saksi! Igan, patuloy na nadaragdagan ng mga insidente ng sunog sa kabila ng mga paalala ngayong Fire Prevention Month. Sa Iloilo, nasawi ang 5 taong gulang na lalaki sa sunog na nagmula sa napabayaang kandila. Sa Malabo naman, may pumutok umanong ventilador bago sumiklab ang apoy. Namatay dyan ang isang estudyante. Saksi si Marisol Abduraman. Sa nasusunugin ng bahay sa Barangay Tugatog, Malabon, nagtapos ang buhay ng 19 anyos sa Sinianza, Manalang. Hindi na siya naabutan ng kanyang ama. Kadarating ko lang po eh. Galing akong Pampanga kasi may inasikasi ako. May kasama sila kaso hindi na naakyat siya. Hindi na siya naakyat dahil malakas na raw yung sunog. Sa taas po natutulog eh. Natagpuan ang kanyang labi malapit sa hagdan ng bahay. Siguro po, medyo paano na siya para labas na. Second year college sa nursing pero hindi na matutupad ang pangarap ni Nianza na mabait daw ayon sa mga kaklase at kaibigan. Kwento ng kanyang tiyuhin, alas 7 ng umaga na magsumbong sa kanya ang apong kasama noon ng biktima. Ano daw nangyari sa ventilador? Kumukot. Takot, umatlat ako. Takatlat ako. Hinalang, nalakal na. As in, puro apoy na po. Oo. Naiwang ding natutulog sa taas ng kanilang bahay ang 3 taong gulang na anak ni Lionel Pagunsan. Pag akit namin, wala na, malaki na yung malaki na yung apoy sa taas eh. Ngangawa siya, hinahanap na lang namin kung saan madadampot. Agad daw silang nagtakbuhan, kaya nagalusan si Lionel sa braso pero nailigtas naman ang anak. Isa ang bahay nila sa 7 nadamay sa sunog na umabot sa ikalawang alarma. Under investigation pa rin po siya kung ano yung nangyari, kung saan nagmula. Inaalam din ang sanhi ng apoy kanina sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig. 5:41 ng umaga, dineklarang first alarm ang sunog sa 4 na palapag na gusali. Sinasabing imbakan ng gulong ang ikatlo at ika-4 na palapag ng gusali. Walang nasaktan. Bago mag-alas 12 ng tanghali naman, napansin ang paglabas ng usok mula sa grade school library ng Saber School sa San Juan. Katatapos lang daw noon ang grade school graduation. Ayon sa pamunuan ng paaralan, may mga nasirang gamit pero walang nasaktan. Agad ding naapula ang sunog. Inaalam pa ang sanhi nito. Sa Inarawan National High School naman sa Naujan Oriental, Mindoro, nakarinig ng putok ang ilang estudyante bago sumiklab ang apoy sa isang lumang gusali. Pasado alas 4 ng hapon kahapon. Bago nito, ilang beses pa umanong nawala at bumalik ang supply ng kuryente. Natupok ang 5 classroom na ginagamit na lang bilang stock room ayon sa BFP Naujan. Naiwang nakasinding kandila naman ang pinaniniwalang mitya ng pagkatupok sa isang bahay sa Anilaw, Iloilo kagabi. Nasawi ang 5 taong gulang na batang lalaki. Kasama sa iwasunog tips ng BFP na huwag itabi ang kandila sa maaaring pagsimula ng apoy. Ilayo rin ang posporo o lighter sa lugar na maaabot ng bata. Huwag din daw iwang nakasaksak ang appliances, lalo kung aalis ng bahay. At siguruhin maayos ang electrical wiring. Lakihan yung mga voltage na kailangan. Kasi usually pagka matanda na yung bahay, yung mga wire natin na maliliit, tapos nagdadagdag na yung mga aircon, mga appliances, hindi na po akma, hindi na kinakaya. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. May 72 oras sa mga pulis para matunton ang nawawalang 5 taong gulang na bata na huling nakuna ng CCTV sa Angeles City. Ang paghahanap ng kanyang pamilya umabot na sa Quezon City. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Mula sa mga bus, mga pader at establishmento, mga poste, pati pwesto ng mga tindero kinabitan ng mga larawan ni Ali, ang 5 taong gulang na babaeng 3 araw nang nawawala. Ito po yung itsura ng bata. Pamangkin po yan? Pamangkin ko po. Bali bahagya pong maliit yung isa niyang mata kumpara po sa kabila niyang mata. Walang pinalampas na pagkakataon ng mga kaanak ni Ali na paluwas sila papunta rito sa Novaliches Bayan sa Quezon City dahil ayon sa ina ni Ali, isang netizen na napanood daw ang kaso ng pagkawala ng bata ang nag-message sa kanila kanina. Nakasabay raw ng netizen si Ali sa isang jeep sa Malinta, Valenzuela, Novaliches Bayan. Kasama raw ng bata kanina ang lalaking nakunan din ng CCTV noong linggo sa Angeles, Pampanga. Kukunan niya sana ng picture kaso nagising yung lalaking may dala sa kanya. Natakot yung bata. Kaya di niya na po nakuhanan. Bagamat walang katiyakan, nagbabaka sakali pa rin daw ang pamilya ni Ali. Sure na sure siya. Yung mata ng bata kasi medyo kirat yung right eyes niya.
Bukod doon sa mata, meron ho bang actuation o yung mga kilos? Ano sinabi po ng bata na picture, gumanong po siya. Ganun ba yung anak nyo? Ugali po niya yon. Sinamakan namin sila para mag-report sa Station 4 ng QCPD. Ito na panood ko yung naglalaro. Malakad na may... Nag-deploy ng follow-up team ang station commander. Arestuin niyo yun ha, yung kumuha. Para ito naman natin. At nangakong magbibigay sila agad ng feedback. Although mahirap hanapin dahil yung tipster ay wala, nag-order kagad ako sa follow-up natin na hanapin, baka andyan pa sa area. Sa lahat po ng nakakita sa bata, mangyari po mag-report dito sa amin para mabigyan natin ng action kagad at makuha yung bata. Tuloy rin ang pagkahanap sa Angeles City kung saan huling nakunan sa CCTV ang bata. Base sa CCTV footage na nakalap ng pulisya, nakita ang bata sa footbridge ng Barangay Santo Domingo na may kasamang hindi pa nakikilalang lalaki. Karga-karga ng lalaki ang bata at sumakay ng jeep sa direksyon na papuntang San Fernando City. Iniutos na ni Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. sa pulisya na bumuo ng grupo na tututok sa kaso. Nagbigay rin siya ng 72 oras sa pulisya para resolbahin ito at maibalik na si Ali sa kanyang pamilya. Kung makita niyo po yung bata na si Ali, pagbigay alam niyo lang po kahit sa police station, anytime po pupuntahan namin. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil ang inyong saksi. Na-question sa pagdinig ng Senado ang halos 20,000 nabigyan ng voucher para makapag-aral sa private school. Ang mga beneficiary kasi undocumented o hindi matunton. Saksi, si Mav Gonzalez. Tulong para sa mga estudyanteng nasa private school pero kapos sa pangmatrikula. Yan ang layon ng Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o EGASPE ng Department of Education na nagbibigay ng voucher para makapag-enroll sa private school ang mga estudyante. Pero ayon kay Senate Basic Education Committee Chair Senador Sherwin Gatchalian, 7 billion pesos ng pondo para sa programa hindi raw napupunta sa target na benepisyaryo na mahihirap. There are what I call leakages, meaning non-poor that are benefiting from the ESC to the amount of 7 billion in our estimate. Depende sa rehiyon at sa class, pwede tumanggap ng 14,000 to 22,500 pesos na voucher ang benepisyaryo. Aminado ang DepEd na kailangang ayusin ng pamantayan sa pamimigay ng vouchers. Ilalabas daw nila ang revised guidelines ng programa sa Oktubre. Makikipag-ugnayan daw ang DepEd sa Philippine Statistics Authority para tukuyin ang mahihirap na pamilya. Aabot naman sa halos 20,000 raw ang benepisyaryong hindi documented o hindi matunton ang nabigyan daw ng voucher. Tanong tuloy sa pagdinig ng Senado, ghost students ba sila? Baka there is really an intention to defraud government. For majority or for a big portion of their VPBs, they weren't able to present on any documents during the visit, during the monitoring activity. So that's the reason. In other words, they're billing the government, but they cannot present documents to prove the existence of those students. So those are, can I call them literally ghost students? Right now, we call them kasi undocumented VPBs. Sa ngayon, aabot sa 239 million pesos ang kailangang i-refund dahil sa undocumented students. Sa investigasyon naman ng Commission on Audit o COA, lumabas na 115 senior high school beneficiaries noong school year 2016 to 2017 ang kinonsiderang ghost student dahil 2 beses nakakuha ng voucher sa iisang taon. So, how is that possible? They were required to refund the amount. In my opinion, sir, they are not good students, but rather there is an error in the monitoring or in the listing of the beneficiaries. Paliwanag ng Private Education Assistance Committee o PEAC, karamihan sa mga nagiging undocumented ay nakatanggap ng voucher kahit hindi naman kwalipikado. Aminado ang PEAC na maaaring may mga paaralang ginagawa ng negosyo ang programa na inilunsad para mapagaan ang epekto ng lumulobong enrollment sa public school. There are schools that are trying to game the voucher program. I've These also are received that anecdotal. reports also. What with regards to whether the school is kung sa Java or hindi, no, I think for some schools that have less than 10 or 1 out of 100 VPBs, I think this may be a mistake, an honest mistake from the school. But when the numbers reach hundreds, this is really a significant issue. Some
entrepreneur or very enterprising people will put up a school, get as many vouchers is a guaranteed income for them. So get as many as vouchers as possible by attracting as many students as possible. And in that process of attracting students, the students might be legitimate or might not be legitimate. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Disgrasya ang inabot ng batang 10 taong gulang na mabangga ng motorsiklong kalahok sa drag race sa Cotabato. Ang rider ng motorsiklo, menor de edad din. Saksi si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakuhanan ng video ang karera ng ilang motorsiklo sa Cotabato City alas 2 ng madaling araw kahapon. Pero maya-maya lang, isang kalahok ang nadisgrasya. Nadamay dyan ang batang 10 taong gulang na nabangga niya habang nanonood noon sa gilid ng kalsada. Dahil gusto niya unahan yung kasabay niya, napagilid siya, pero yun, na-out of balance siya hanggang nasagip niya yung bata. Ayon sa Public Safety Office, nabalian ng buto sa kamay at hita ang bata. Sugatan din ang nadisgrasyang rider na napag-alamang 17 anyos lang. Nasa ospital pa ang parehong menor de edad. Umarap naman sa alkalde ng Cotabato City ang 5 sangkot sa drug racing na pawang mga menor de edad din. Pinatawan sila ng parusang community service at kumpiskado ang kanilang mga motorsiklo. Gagawa kami ng executive order na pagbabawalan na ang below 18 years old na mag-drive ng motor. Masusulat kami sa mga eskwelahan, wag na payagan yung mga estudyante nila mag-drive ng motor. Isa rin sa minomonitor nila ngayon ang mga motorcycle shop na nagmo-modify umano ng mga motorsiklo. Kung mapatunayang walang permiso para rito, ipasasara raw nila ang mga mahuhuling shop. Ang mga pulis naman inatasan ng LGU para mas paigtingin pa ang kanilang pagpapatrolya. Para na rin maiwasan ang ganitong insidente, pinatutupad na rin ng LGU roon ang isang kautusan para sa curfew hours ng mga menor de edad sa lungsod. Tumatagal yan mula alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, ako si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.